sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan na po natin ang ikalimang kabanata ng ating story. Napangiti si Leo ng mga oras na yun, nang bigla silang may marinig na sigaw mula sa labas. Boses iyon ni Bibian. Sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, nagmamadaling tumayo si Leo para mag-ayos ng sarili. Inis na inis siya dahil bigo na naman sila ni Badet sa gusto nilang mangyari. Si Badet naman ay naiwag nakatulala sa higaan. Puisit naman dumating na naman yung asungot na yun. Ang sabi na lang nito sa sarili, "Dito ka lang sa kwarto mo Huwag kang lalabas, babe." Utos naman ni Leo sa best friend ng kanyang misis. Kumakaripas na lumabas ng silid si Leo. Agad siyang nagpunta sa sala palabas ng bahay nila. Sasalubungin niya si Bibian. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya si Bibian na tumatayo. Nadulas pala ito sa may malapit sa pinto habang naglalakad. Buti na lamang, hindi masama ang bagsak nito. "Han, anong nangyari? Bakit nandito ka?" tanong ni Leo. "May lagnat daw kasi si Baby Marco kaya umuwi ako." "Teka, bakit ba hindi mo sinasagot yung tawag ko kanina? Ilang beses akong tumawag at nag-text sa'yo tanong ni Bibian. Sinabi naman ni Leo na maayos na si Marco. Mahimbing na ito ang natutulog matapos painumin ng gamot. Sagot naman ni Leo, kaya hindi niya nasagot ang tawag ay nakaidlip siya sa sala at nalobat na ang phone niya. Nang makapasok si Biban sa bahay, ay inikot niya ang kanyang mga mata kung nasaan si Badet. Kumukulo ang dugo niya sa kaibigan. "Ahas kang babae ka. Magtutuos tayo bukas." Bulong nito sa sarili. Agad namang nagtungo na sa kanilang room ang mag-asawa. Inilipat na rin ang room si Baby kasama ang yaya. "Leo, sinabi sa akin ni yaya na magkasama kayong umuwi kanina ni Badet. Nag-inuman pa nga raw kayong dalawa. Yun siguro ang dahilan kung bakit di mo na ako naalala, no?" Ano namang masama kung makisabay siya sa akin pag-uwi? Hindi ba alam mo naman na magkatabi lang ang building namin sa work? Huwag kang ganyan. Sagot naman ni Leo na medyo bad trip dahil naudlot na naman na masolo niya si Badet. "Teka, bakit nagagalit ka? Parang nagtatanong lang naman ako Para walang gulo, kakausapin ko bukas siyang si Badet para lumipat na siya ng matutuluyan. Siya ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito Oo, nagsiselos ako. At hindi ko maiwasang hindi mag-isip ng masama pag nalalaman kong magkasama kayo." Katuwiran ni Bibian, sabay punta ng CR. Si Leo naman ay pinili na lang na manahimik. Kinuha na lang niya ang phone at nag-text ito kay Badet. "Pasensya na kanina Hindi na naman tayo natuloy. Ako man ay dismayado din. Hindi bale, itutuloy natin to next time. Nga pala, nagsiselos at nagsususpecha na si Bibian sa atin. Kaya dapat maging maingat tayo. Hindi na tayo dapat magsabay ng uwi. Iwasan natin ang magbiroan pagkaharap siya. Hindi niya dapat tayo mahalata, Badet." Agad namang sumang-ayon si Badet kay Leo. Pansin na pansin agad ang pagbabago kina Leo at Badet. Hindi sila nag-uusap pag alam nilang andyan si Bibian. Napansin naman ito ni Bibian. Ipinagpaliban na lang muna ni Bibian na kumprontahin ang kaibigan dahil marami siyang bagay na iniisip. Isa na rito ay ang tungkol sa karamdaman ng mama niya at sa naiwan na ring trabaho sa opisina. Pag pumupunta si Bibian sa Laguna, ay umuuwi rin agad dito. Hindi siya natutulog doon dahil sa takot na baka may kalokohang gawin ang mister niya at si Badet. Isang araw, nagkasabay lumabas ng office si Badet at Emilio. Ang gwapo at macho niyang office mate. "O Badet, saan ka? Hatid na kita
Mukhang bubuhos yung malakas na ulan eh, ang sabi ng binata. Agad namang natuwa si Badet at tinanggap ang alok ng binata. Agad silang umalis patungong Pasig, lulan ng kotse ni Emilio. Lihim na may pagtingin si Emilio sa dalaga. Pero si Badet, wala siyang gusto kay Emilio. Isang lalaki lang ang nagpapatibok ng puso niya ngayon. Yun ay ang asawa ng kanyang kaibigan na si Leo. Mag-aalas 7 na nang maihatid si Badet sa bahay. Nadatnan na nila doon si Leo at Bibian. Nagulat ang mag-asawa dahil may kasama si Badet. Bibian, Leo, si Emilio pala, boyfriend ko. Pagpapakilala ni Badet, sabay holding hands sa lalaking kasama. Nagulat si Emilio, pero sinakyan na lang niya yun. Alam niya ang ibig sabihin ni Badet. Nakaramdam naman ng selo si Leo. At ikinatuwa naman yun ni Bibian. Sa isip-isip ni Bibian, buti naman at may boyfriend na to. Siguro naman itatantanan niya na si Leo. Hindi nagtagal at nagpaalam na rin si Emilio. Matapos maghapunan ay nakatanggap ng text si Badet kay Leo. Nagtatanong kung sino talaga si Emilio. Agad namang nagpaliwanag ang babae na kunyari lang ang sinabi niya. Hindi niya talaga boyfriend si Emilio. Sinabi niya yun para lang daw mawala ang suspecha ni Bibian. Natuwa naman itong si Leo. Nag-usap sila na talagang dapat silang mag-ingat para hindi sila mahuli. Inaya niyang mag-hotel si Badet pero tumanggi ito. Wag na lang daw. May trauma daw siya doon dahil sa masamang nakaraan nila ng past boyfriend niya. Sa bahay na lamang daw sila. Magplano na lang daw kung paano makakanakaw ng sandali kay Bibian. Agad nakaisip ng idea si Leo. Bukas, anniversary namin ni Bibian. Mag-inuman tayo. Lalasingin natin si Bibian or lalagyan ko ng pampatulog. Isama mo si Emilio bukas ng gabi. Pero paglasing na si Bibian, papauwiin mo na si Leo ha? Para masolo natin yung isa't isa. Okay ba yun? Sumang-ayon naman ang pilyang si Badet. Na-excite na naman siya sa pwedeng maganap sa kanila. Walang kamalay-malay si Bibian sa plano ng dalawang taksil. Isang araw, bagong anniversary ni na Leo at Bibian. Nasa opisina si Bibian noon. Naisip niyang i-text si Leo. Han, Fee, pwedeng anniversary natin tomorrow. Happy anniversary. Anong plano mo? Sumagot si Leo. Let's celebrate sa bahay. Maghanda tayo ng konti. And syempre may konting inuman din. Sa bahay na lang tayo ha. Invite natin si Badet at ang boyfriend niyang si Emilio. Ako nang bahala sa pulutan natin at alak. Bibili ako ng tikilya. Gusto sana ni Bibian na mag-dinner silang mag-asawa sa anniversary nila sa isang sikat na restaurant. Gusto niya sanang sila lang dalawa. Yun yung inaasahan niyang gagawin nila bukas. Pero hindi pala. Sumang-ayon na lamang siya sa mungkahi ni Leo. Walang malay si Bibian na balak pala siyang linlangin ang kanyang mister para maisukatuparan nila ni Badet ang kanilang matagal nang inaasam. Dumaan muna si Bibian sa mall para bumili ng gift sa mister niya. Bumili siya ng relo. Sa tingin niya magugustuhan ito ni Leo. Pandagdag sa koleksyon ng kanyang asawa dahil mahilig talaga ito sa relo. Si Leo naman ay hindi na nag-abala pang bumili ng gift para kay Bibian. Samantalang dati, 1 week pa lang bago ang kanilang anniversary ay nag-iisip na siya kung ano ang ibibigay sa misis. Bukas, wala siyang gift para kay Bibian. Ang nasa isip niya kasi ay ang maangkin ang best friend ng kanyang misis. Super excited ito.
Imbis na regalo ang bilhin, ay dumiretso ito sa bodega at bumili ng pampatulog. Sa isip-isip niya, hindi na sila mapipigilan pa sa gusto nila. Tuloy na to. Kinabukasan ay araw ng Sabado. Araw ng wedding anniversary nila Leo at Bibian. Sakto namang wala silang parehong work. Ganon din si Badet at Emilio. Agad inaya ni Badet si Emilio tungkol sa invitation ng mag-asawa. Tuwang-tuwa namang pumayag ang binata. Akala ni Emilio ay gusto na siya ni Badet. Ngunit tinamaan na si Badet kay Leo. Nauhulog na ang loob niya rito. Gusto niyang agawin si Leo kay Bibian. At nangyayari na ito sa isip-isip ni Badet. Araw na nga ng Sabado. Maagang gumising si Bibian. Nakasanayan kasi nilang mag-asawa na magsimba sa umaga kapag araw ng anniversary nila. Taon-taon ay ginagawa nila to. Sinubukang gisingin ni Bibian si Leo para bumangon na at ayaing magsimba pero tumanggi ito. Antok na antok pa raw siya. Nagdahilan nito ang nahihilo. Siguro, stress daw sa trabaho kaya matutulog muna raw siya para may lakas siya mamaya sa celebration ng anniversary nila. Natuto nang magsinungaling si Leo dahil dyan sa babaeng kinahuhumalingan niya. Si Badet. Hindi na pinilit ni Bibian ang mister. Inunawa na lamang niya to kahit na medyo masama ang kanyang loob. Agad siyang naligo at nagbihis para magsimba. Bago siya umalis, ay dumaan muna siya kay baby Marco niya. Sakto namang gising na to. Buti na lang at andyan ang baby niya. Nakakalimutan niya ang lungkot kapag kalaro niya to. Bago umalis, ay isang napaka-cute na smile ang ibinigay ni baby Marco sa kanyang mommy. Masayang-masaya naman si Bibian. Sa simbahan, taimtim na nagdasal si Bibian. Ipinagdasal niya ang kanyang buong pamilya, lalo na si Leo. Nananalangin siyang huwag sanang malayo ng landas si Leo, na ilayo sa anumang pangaakit at pagkahibang. Samantala, kanina, nang makaalis si Bibian ay agad lumabas ng kwarto si Leo. Pupuntahan sana niya sa room si Badet, pero nakita siya ni Yaya Ising, buhat-buhat si baby Marco. Si Yaya Ising na tila nakamasid sa kanila. Bumalik na lang siya sa room at kinuha ang phone para i-text si Badet. Umalis si Bibian, nagpunta ng church. Gusto sana kitang puntahan dyan kaso andito sa sala si Yaya eh. Makikita ako. Yung plano natin mamaya planchado na ha. Kapag tulog na si Bibian, pauwin mo na agad si Emilio para makapag-umpisa na tayo. Magdamag tayo. Kasi matagal daw ang epekto ng pampatulog na binili ko. Umaga na magigising si Bibian noon. Sabik na ako sa'yo, babe. Agad namang nag-reply si Badet. Magaling nga yung naisip mo eh. Excited na din ako sa'yo, babe. Siguraduhin mo lang natatagal ka mamaya para makarami tayo ah. Sagot naman ni Badet. Kahit sa text pa lang ay nadadala na si Leo. Para maibsan ang pagkauhaw nito ay nag-shower ito. Matapos maligo ay nagbihis ito para lumabas. Bibili siya ng tikirya at lechon at crispy pata para mamaya. Bago siya umalis ay tinawagan niya si Bibian. Han, may pupuntahan lang ako sandali ah. May bibilhin lang ako. Asan ka na ba? On the way na ako. Pauwi. Para makapaghanda ng food para mamaya. Tulungan mo ako magluto ah. Uwi ka ni Bibian. Dumating si Bibian sa bahay. Agad siyang nag-ayos at naghanda ng mga lulutuin. Nakita siya ni Badet at binati niya to. Happy anniversary, friend. Pupunta dito mamaya si Emilio ah. Salamat, Badet. Anong oras ba darating si Emilio mamaya? Sabi ko 6:00 ng gabi dapat andito na siya. Sagot ni Badet. Tulungan na kita friend magluto para mabilis matapos. Alok naman ni Badet kay Bibian. Parehong nakamaiksing short lang ang dalawa noon.
Napaka-sexy at napakaganda nilang tingnan. Sophisticated tingnan si Bibian. Si Badet naman ay exotic beauty kasi morena ito. Nadat na ni Leo na nagluluto ang dalawang babae. Uy, talaga naman oh. Sarapan niyo ang niluluto niyo ah. Tulungan mo kami, Han. Aya ni Bibian kay Leo na agad namang tumulong sa dalawa. Makalipas ang 1 oras, nagsalita si Bibian. Barbecue na lang ang kulang at matatapos na tayo. Alam ni Bibian na allergic si Leo sa usok ng uling. Si Badet naman ay kasalukuyang gumagawa ng Graham cake. Si Yaya Ising at Baby Marco naman ay hiniram ng kanyang lola at bukas na raw ang balik. Kaya no choice si Bibian. Siya ang lalabas para mag-ihaw ng barbecue. Han, Badet, mag-iihaw lang ako sa labas ha, kayo muna dito. Halos luto naman na lahat. Bantayan nyo lang yung nakasalang baka kasi masunog eh. Nagkatingin na naman si Leo at Badet. Alam nila ang iniisip ng bawat isa. O sige friend, kami nang bahala dito. Sige lumabas ka na at lutuin mo na yung barbecue. Sagot ni Badet. Oo nga Han, sige doon ka na sa bakuran at lutuin mo na yung barbecue. Lutuin mong mabuti ha, huwag mong mamadilin kasi ayoko ng hilaw. Dagdag naman ni Leo. One-sided yung glass mirror ng bahay, kaya hindi makikita ni Bibian ang nasa loob, pero kitang-kita siya ni Leo at Badet habang nag-iihaw sa labas. Medyo ilang metro din ang layo ng bakuran kung saan siya magluluto ng barbecue. Nang makaalis si Bibian, ay panayang haplos ni Leo kay Badet at nakatingin siya sa bakuran para matiyak na hindi sila kita ni Bibian. Si Badet naman ay napapakagatlabi na lang sa tuwing hahawakan siya ni Leo sa kung saan-saan. Hindi na makapag-antay si Leo para silang mag-asawa kung titingnan. Babe, awat na muna. Mamaya na lang natin ituloy. Wika ni Badet kasabay ng pilang ngiti kay Leo. Habang abala sa kalokohan ng dalawa sa loob ng bahay, si Bibian naman ay hindi maganda o gaga sa pagluluto ng barbecue. Puro uling na ang kanyang damit, kamay at braso. After mag-barbecue, ay pumasok siya ng bahay. Dumating na ang oras ng celebration. Paglabas ng mag-asawa, agad silang binati nila Badet at Emilio ng happy anniversary. Nagbeso-beso naman ang apat. Bago sila magsimulang kumain, ay binigay ni Bibian ang regalo niya sa mister. Natuwa at nagustuhan naman ito ni Leo. Si Badet ay may regalo din, isang set ng damit pang gym. Natuwa si Leo sa bigay ni Badet. Dala ng hiya, nagsabi si Leo kay Bibian na out of town trip ang regalo niya dito. Magaganap yun sa susunod na buwan. Sinabi lang to ni Leo para hindi siya mapahiya dahil ang totoo ay nakalimutan niyang bumili ng regalo para sa asawa dahil sa kakaisip kung paano sila makakapuslit ni Badet. Napakapilyo talaga nito. Nag-kiss ang mag-asawa. Pero bago ito, nagsabi muna sila ng I love you sa isa't isa. Nakatingin si Bibian sa mga mata ni Leo habang binibigkas ang salitang I love you. Si Leo naman ay lampas ang tingin. Nakatitig ito kay Badet na nasa likod lang ni Bibian habang sinasabi ang katagang I love you. Hindi naman ito napansin ni Bibian. Nagsimula na silang kumain. Nagkwentuhan, tawanan. Nag-set up pa si Leo ng video okay. Nagkantahan na silang lahat. Inilabas na ni Leo ang tekilya. Dinadaya ni Leo ang tagay. Maraming beses silang nag-skip ni Badet sa pagtagay na hindi napapansin ni Bibian at Emilio. Tumindig naman si Bibian para kumuha ng malamig na tubig. Si Emilio naman ay nagpaalam na pupunta ng CR. Dito na nakakuha ng tiyempo si Leo. Agad niyang nilagyan ng pampatulog ang tagay na para kay Bibian. Nang makabalik ang dalawa, ay nagpatuloy sa kantahan at inuman ng apat.
May tama na si Leo, kaya medyo makulit na to. Walang tigil sa pagkanta. Si Vivian naman ay nagsabing inaantok na siya. Tinamaan na raw siya ng kalasingan. Agad itong nagpaalam na pupunta lang muna sa silid para mahiga. Hilong-hilo na raw siya at hindi na niya kaya. Hindi alam ni Vivian na dulot ito ng pampatulog na inilagay ng kanyang mister. Inalalayan siya ni Leo at inihiga na. Masayang masaya si Leo ng mga oras na yun. Tagumpay ang plano niya. Kinausap naman ni Badet si Emilio na tama ng pag-inom at sinabing umuwi na dahil hindi naman siya pwedeng maglasing ng todo dahil magdadrive pa ito. Sumunod naman si Emilio. Paglabas ni Leo sa room ay nagpaalam na si Emilio na uuwi na siya. Nang makaalis si Emilio ay abot hanggang tenga ang ngiti ng magkalaguyo. Agad sinunggaban ni Leo si Badet sa labi habang magkayakap sila. Pareho silang gigil sa isa't isa. Mabilis naglaho ang kanilang mga suot. Binuhat ni Leo si Badet ng paharap sa kanya. Kay tagal kong hinintay ito, Leo. Wika ni Badet habang nakatingin sa mata ng lalaki. Ako rin, babe. Wala nang makakapigil sa ating dalawa ngayon. Tulog na si Vivian. Sagot naman ni Leo. Agad nagpunta sa kwarto ni Badet ang dalawa. Maingat na inihiga ni Leo si Badet sa kama. Isang matamis na ngiti ang ibinigay nila sa isa't isa. Agad hinila ni Badet ang braso ng lalaki at agad na payakap ang mga binti nito sa likod ni Leo. Akin ka na ngayon, babe. Akin ka na ngayon, babe. Bulong ni Badet kay Leo. Tila nag-apoy si Leo sa narinig at agad nang umuga ang kama. Para itong masisira sa tindi ng panggigigil ng dalawa. Napapakagat-labi na lang si Badet at halos mamuti yung mga mata dahil sa tinatamasa. Sinulit ng dalawa ang nakaw na sandaling yun. Pareho silang walang kasawaan sa isa't isa at halos magdamag nilang pinagsaluhan ang bawat sandali. Pareho silang hingal at bagsak nang marating nila ang rurok. Muli silang yumapo sa isa't isa. Babe, hindi ako magsasawa sa'yo. The best ka? Para akong mababaliw kanina, ang sabi ni Badet. Ikaw rin, babe. Mas satisfy ako sa'yo kaysa sa asawa ko. Sagot naman ni Leo. Tinodo ni Leo ang aircon ng room. Napag-usapan nila na dapat ay mas magiging maingat sila sa mga kilos nila sa bahay para hindi mahalata ni Vivian. Sinabi ni Leo, nakukumbinsi niya ang misis na sa bahay na patirahin ng kaibigan niya. Natuwa naman si Badet sa mga naririnig kay Leo. Sa room ni Badet ay nakadalawang ulit pa sila. Ang huli ay sa mismong kwarto nila Leo at Vivian. Nagpakasasa sila sa tabi ni Vivian habang tulog na tulog ito. Sinulit nila ang gabing tulog si Vivian. Bago maghiwalay ay nagtulong pa sa paglilinis ng bahay sina Leo at Vivian. Gusto nila na walang mapapansin si Vivian na kahina-hinala sa pagtataksil nila. 5:00 ng madaling araw, nang bumalik sa sariling room si Leo. Tumabi na siya kay Vivian. Napagod siya at napahimbing na agad ang tulog. Si Badet naman ay halos hindi makalakad ng matino nang bumalik sa kanyang kwarto. Nakatulog na rin ito agad sa sobrang pagod. Hanggang kailan kaya magpapatuloy ang pagtataksil ng dalawa? Mapipigilan pa kaya to ni Vivian? Yan ang ating abangan sa susunod na episode ng ating istorya.